Hi guys, I'm back and ang share ko naman is yung diagnosis ng dalawang developmental pediatrician dun sa anak ko. Sa ibang videos ko, na-mention ko na dalawa yung pinuntahan namin. First is Dr. Mark Ricio Cruz and second is kay Dr. Francis de Malanta. So dun sa first one, ang diagnosis niya is autism right away. Hindi ako nakapagtanong noon, as I mentioned sa ibang videos ko, hindi ako ready, wala akong natanong, wala akong nasabi. Kasi it's our first time and hindi talaga ako ready and walang nag-guide sa amin noon kung ano yung mga gagawin, wala akong na videos na gantong napapanood. So, wala. As in short, wala talaga akong natanong. Now, pagpunta namin kay Dr. Francis de Malanta, naging honest kami and sinabi namin na second opinion na siya. Tinanong niya kung bakit, sinabi namin yung totoo na hindi kami ready the first time na na-check up kami ni Dr. Mark Ricio Cruz. And sinabi din namin na yung diagnosis ni Dr. Mark is autism. Now, nung nag-diagnose si Dr. Francis, ang sinabi niya sa amin is speech delay ang diagnosis niya kay Fia. So, tinanong ko, syempre, sabi ko, bakit magkaiba yung diagnosis ng dalawang doktor? And sabi niya, he can only speak for himself kasi syempre, hindi naman niya nakita kung paano yung assessment ni Dr. Mark. Now, yung explanation niya kung bakit speech delay is kasi, unang-una si Fia nga is hindi pa nagsasalita or talagang totally non-verbal during the time na na-check up niya. As in, sounds lang, woo, ganyan. Parang baby, ganon. Walang words at all. And considering na 2.5 years old na siya noon. However, yung ibang symptoms is hindi prominent enough para masabing autism. It can lead to autism, sabi niya, but I want to check first kung magi-improve siya after the OT and the speech therapy. In fact, hindi rin niya kami pinag-hearing test kay Fia kasi pagka nag-make siya ng loud noise, like pinapalo ni Dr. de Malanta yung table niya, si Fia is lumilingon. So, that's, kumbaga, proof enough na hindi or walang diferensya yung anak ko sa pandinig. Tapos, sinulungan niya kaming maghanap ng therapy center. Marami siyang pinreset na therapy center, mga contact numbers, ganyan. Pinag-ocular niya kami. Sinabi niya sa amin na i-feel nyo kung may connection yung center sa inyo, kung okay sa inyo yung layo, kung okay yung mga tao, kung magiging, basta, kung parang positive vibes na ganyan yung therapy center sa amin. Kasi nga, ang explanation niya is, yan yung makakasama nyo ng matagal na panahon. Kumbaga, sa pagpapalaki ng pagpapalaki ni kay Fia. And then, ang nag-stand out sa amin is yung therability sa may around Ortigas, Mandaluyong area nung nag-ocular kami. Sa mga susunod na videos ko, explain ko kung bakit yun yung napili namin. Yun lang. Thank you! Before we proceed doon sa assessment ng therapy center, share ko rin sa inyo yung recommendation ni Dr. de Malanta. Yung mga recommendations niya would be stop bottle feeding kasi daw, ang movement daw ng tongue ay iisa lang. Considering si Fia nun is 2.5 years old, pinapastop na niya, baso na lang daw para yung tongue is maikot-ikot or may mga ganon, may recommendation siyang ganon. And then, less sugar. Hindi lang siya sa may pang-autism na bata or speech delay, even sa mga normal or typical kids, dapat talaga daw less sugar. And then, no more nap time after 3 p.m. No more nap time after 3 p.m. And then, magpatulong daw ako sa magiging OT ng healthy routine ni Pia. And then, number 5 would be lesser gadget time. Parang 1 hour in the morning and 1 hour in the afternoon. Tapos, lights off at 7 p.m. So, dapat mga 6 p.m. nagdi-dinner na yung bata. And then, lights off. Mag-ready na kung mga 7, kung mga 8 p.m. man kayo matutulog. 6 p.m. dinner, medyo i-ready na ng 7 p.m. By 8 p.m. tulog na yung bata. Yun. So, yun yung mga recommendations niya. And then, pakita ko sa inyo, marami pala siyang binigay sa akin. Yan, dinukot ko pa guys sa baul. Hindi ako marunong pa mag-green screen. So, itatry kong baliktarin yung camera. Wait lang. Again guys, 8 years ago pa tong mga copies na to ha. So, hindi ko alam kung meron pa to. Ito yung mga pwedeng i-download sa iPad kung mag-gadgets yung bata. And then this one is mga, ay ganun din pala to. And then yan, 7 things you should say to your kids every day. Mga pang-parents yan. Mga 25 alternatives to good job pagka may magandang ginagawa yung mga anak natin. Kasi maganda daw ang register niyan sa bata pagka kino-compliment sila. Meron din palang what is occupational therapy, yung explanation. Binigyan niya ako niyan.
And then, parang na-foresee na niya kasi binigyan niya ako nitong Feeding Toddler, 7 tips for pleasing the picky eater. And then, na-explain din niya tong 10 steps to stop yelling because pag bago tayo sa autism journey, the tendency is mabilis or maiksi ang ating patience. Tapos, ito yung kopya ng kanyang mga therapy centers na binigay. 8 years ago na to, hindi ko alam kung active pa tong mga to. Tapos, iyan, children's nutrition, parents' role. Ito yung description ng mga cod liver oil, DHA, EPA, vitamin A na mga magandang ibigay sa ating mga kids. Meron din siyang suggested food list, yung food not allowed, yan. And then meron din yung alternative. And then information about yung mga omega oil, mga ganon. Yun lang muna. Thank you. Bye-bye. So, tapos na tayo sa diagnosis and may naharap na rin kaming therapy center. So, what's next? Hindi kami agad nakapag-start doon sa Therabilities kasi I think we need to wait for a month or 2, parang 1 to 2 months yun. Kasi kailangan munang ayusin ng OT na na-assign sa amin yung schedule niya. So, tinake advantage ko na yun yung time na yun para medyo makapag-research na kaunti. Google lang kasi wala pa akong ibang mga sources noon. And then, lagi ko rin kinukulit noon yung Therabilities na kumbaga baka meron na, baka maisingit na kami. And at the same time, syempre, nag-plan B na naman ako. Naghanap na naman kami ng ibang center para just in case sobrang matagalan yung sa Therabilities, at least meron kaming backup. So yung nakita namin nun parang bandang UP, the Teachers Village, nasa 650. As I mentioned doon sa isang video ko, yung mga ganong amount, hindi ganon kalakihan or hindi ganon kakompleto yung facilities nila, pero okay na yon. Dito naman sa pangalawa, medyo kailangan din namin maghintay ng kaunti. So, dalawa na yung pinilahan namin na therapy center. Now, yung sa Therabilities, yung sa first one, in-inform naman kami na may assessment fee daw or may assessment. So, sabi ko, ano na namang assessment? Tapos na kami ng, kumbaga, nagpa-check up na kami ng DevPed. Tapos may assessment na naman. So, in-explain naman nila na ang assessment sa mismong therapy center is different from yung assessment ng DevPed. Sabi nila, yung dito daw sa center, para daw alam ng OT kung ano yung program na ia-apply sa anak ko. Kung gagawa siya ng plano para alam niya kung ano yung mga kailangan niyang gawin dun sa anak ko. Anyway, yung recommendation pala ni Dr. Di Malanta is 2 to 3 occupational therapist or OT per week and then once a week na speech therapy. And through this assessment sa therapy center, malalaman kung pwedeng pagsabayin yung OT and speech sa anak ko kung kaya na niya. Kasi usually, OT muna and then pag may focus na yung bata, saka ka pwedeng kumuha ng speech. Kasi usually sa speech, kailangan talaga, ayun, may focus na yung bata kasi one-on-one yun, harapan. Kailangan mabilis nang mag-imitate yung bata para makapag-speech na siya. So finally, after almost 2 months, tinawagan na kami ng Therabilities for assessment. Yung sa assessment, para siyang mini orientation and syempre yung pagpapakilala namin na magulang and dun sa OT. Tapos yung mga goals namin, ayan, i-share ko yan sa susunod na video ko. So yun lang muna for today. Thank you, bye-bye! So, tapos na tayo dun sa diagnosis sa anak ko. Nakahingi na rin kami ng recommended or suggested na therapy centers from Dr. Di Malanta. And within that week, nag-ocular din kami agad-agad. As in, inisa-isa namin halos lahat ng nandun sa listahan ni Dr. Di Malanta. May bilan pala siya guys. Noon, naaalala ko, sinabi niya na make sure yung makukuha yung OT is licensed. Kasi maraming fake na OT na nag-o-offer ng medyo mas mababang mga therapy fees, ganyan. So, naalala ko noon yung range ng yung mga prices noon ng OT na bisita namin is nagre-range siya ng 500 to 950 pesos. So, nagkakaroon siya ng kumbaga differences because nagkakaroon siya ng differences sa amount because of the facilities din at saka yung experience ng OT. Naalala ko noon yung mga around 500 pesos na OT. First of all, yung mga OTs nila is medyo bago-bago ng kaunti. And then yung facilities ng center is parang
cubicle, kunwari sa isang room, parang 4 or 5 cubicle, depende kung gaano kalaki yung room. And dun sa mga cubicle na yun, doon nag-OT. Compared doon sa isa naming nakita na 950 pesos, ang OT, malaki yung center. Para siyang mini gym na pambata na medyo mini kidzuna. Ganon. So, yung mga OT is nakaseparate ang mga activities nila sa isang malaking space. And then, kung mga speech therapy, mga ganyan one-on-one SPED, meron silang maliliit na rooms. Kaya mas mahal sila dun sa iba. That time, wag niyong sabihang mayabang, that time, 2 kami nagtatrabaho ni husband, so kaya namin igapang yung 950 pesos, which is yung sa Therabilities. Ayun. So, hindi po kami nagsisi sa totoo lang. Kasi, sulit, napakaganda ng naging foundation ng anak ko doon sa center na yon. But then again, hiyang-hiyang yan ha. Kasi merong mga centers na kahit sabihin mong parang ang ganda, hindi hiyang doon sa bata or doon sa parents. Kaya sabi nga ni Dr. Di Malanta, i-feel mo kung may positive vibes kayo doon sa center na yon. Tapos, tumagal kami doon parang almost 4 years, kulang-kulang 4 years sa Therabilities. Tapos, na-realize or nalaman ko na doon din pala nagpapa-OT si anak ni Chris Aquino, si Josh. Nakikita ko siya doon every Friday. Pero since binata na parang once ko lang siya nakikita. Once a week lang yata. Ayun. So, comment kayo kung ano yung mga experience nyo sa mga therapy centers nyo. Yun lang ang share ko today. Thank you. Bye-bye.